ang misteryosong tsuper at ang nawawalang pasahero. Sa bayan ng San Bartolome, kilala si Mang Kanor bilang hari ng biyahe, isang jeepney driver na hindi lang mabilis sa pagmamaneho kundi mabilis din sa pagbitiw ng jokes. Kapag sumakay ka sa kanya, siguradong hindi ka mababagat sa biyahe dahil sa kanyang kwelang banat. Isang gabi, habang papauwi na si Mang Kanor matapos ang isang buong araw ng pamamasada, may biglang sumakay sa kanya sa madilim na kanto. Isang lalaking nakasombrero, nakaitim na jacket, at nakayuko lang habang tahimik na nakaupo sa dulo ng jeep. Mang Kanor, boss, saan po kayo? Tanong ni Mang Kanor habang kinukuskus ang mata dahil inaantok na siya. Hindi sumagot ang pasahero. Iniabot lang nito ang bayad, isang lumang perang papel na mukhang sinaunang panahon pa. Mang Kanor, boss, baka gusto mong mag-Gcash. Baka expired na tong pera mo, parang galing pa kay Lapu-Lapu. Pero hindi pa rin kumibo ang pasahero. Kaya nagtibit-balikat na lang si Mang Kanor at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ang ikinakabaliw na biyahe. Habang nagmamaneho siya, napansin niyang tila hindi nauubos ang gasolina ng jeep. Karaniwan, sa haba ng tinatakbo niya, dapat medyo bumababa na ang gauge ng gasolina. Pero ngayon, parang puno pa rin ito. Hindi lang iyon, ilang beses na siyang lumiko pero pamilyar pa rin ang mga nadadaanan nila. Para bang paulit-ulit lang silang umiikot sa parehong kalsada. Kinabahan si Mang Kanor. Inayos niya ang salamin sa rearview mirror para tignan ang pasahero, pero laking gulat niya nang makita niyang wala na ito sa kanyang upuan. Muntik siyang mabangga sa kaba. Mang Kanor, anak ng tokwa, anong nangyayari dito? Biglang may boses na nagsalita sa likod niya. Misteryosong pasahero. Manong, sigurado ka bang tama ang dinadaanan mo? Dito na bumaliktad ang sikmura ni Mang Kanor sa takot. Bigla niyang inapakan ang preno, dahilan para halos tumilapon siya. Nanginginig niyang nilinggan ang likuran. At doon niya nakita ang pasahero, nakangiti, pero biglang naglaho na parang bula. Sa sobrang takot, dali-daling bumaba si Mang Kanor sa jeep at nagtatakbo papunta sa tindahan ni Aling Nena, ang pinakatsismosang tindera sa bayan. Mang Kanor, Aling Nena, may multo sa jeep ko. Hingal na sigaw niya. Napatigil sa pagbibilang ng sukli si Aling Nena at natawa. Aling Nena, ay nako, si Mang Isko na naman pala yan. Nako, matagal na siyang nagpapakita sa mga driver dyan sa may lumang kalsada. Mang Kanor, sino? Aling Nena, si Mang Isko, yung dating driver na mahilig mang-asar ng mga kapwa niya tsuper. Kaya kahit multo na, edi pa rin mawala ang hilig niyang magpatawa. Napakurap si Mang Kanor, edi ibig sabihin, prank lang to. Aba, huwag akong niloloko ha, kahit multo ka pa. Sa dulo, imbes na matakot, mas lalo lang naging kwela si Mang Kanor sa kanyang kwento. Dahil dito, nag-viral siya sa TikTok matapos niyang i-video ang sarili niyang kwento tungkol sa ghost prankster sa jeep. Ngayon, hindi lang siya tinatawag na hari ng biyahe, kundi pati, hari ng multo challenge. Dahil sa kasikatan, may mga vlogger pang sumakay sa jeep niya para subukan kung magpapakita ulit si Mang Isko. At ayon sa mga sabi-sabi, minsan, sa tuwing may sumasakay sa jeep ni Mang Kanor sa gabi, may maririnig kang mahina pero nakakatawang tawa sa likuran. Hihihi, sigurado ka bang tama ang dinadaanan mo?